Puri naman. Maraming salamat po na masaya. Kayo tayo sa pagpapalitan ng nakaraan. Ang araw na sumusunod ng apat. Lima. Kapatid. Sumasamba. Kaya makakalayo na. At halos ay marami ng pagbabago. At bago ko lumako sa pagsahin, hindi ko nagpapagsahin ng mga kapatid na regular ng karamdaman. Yan ay allergy, kaya hindi ako pwedeng makakapagalitin treatment ng kapatid sa isa. Huwag kayo magalala, hindi ko sa COVID na yun. Ikala ba, ano kayong mga ngayon na ako namin, pag nasa loob sa lahat, pag-iinom ko din sa ito na hindi ako natandari sa mukha pati sa pangalan. Pag iisipin nagmamalaki ako, suplado ako. At hindi ako palaki mo sa daan dahil yun nga, baka hindi ko rin kahit makikulong, nasampal pa ako ng kataon. Kaya sinasabi ko, dahil sa inyo para saan natin siguro politika dito. Ako nakita ko kayo, lago ang mga tagyang pagkakas na tuwali. Pati na yung totoo kanina, lumaki ako na kanina magkanta. Pero pag inisip ko pangalan, kapatid na doon, hindi yung pangalan. Tatay magagawa tatas ng kapanahon na niya. Tatas ng katalaga ikanan nila. Human nature, hindi possible to alter niya. Hindi po sa features. Bueno, bago tayo magkakuntahan ay ating tuloy ang basa na nakanda sa ating ang mga paksay may mga ganito. Ang kahinatan na sino ng kapatid na nagpapawaya sa Panginoon Diyos. At ang mga bagay na pakikinabangan na hindi dapat ipagkait sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Cristo. Bilang magkakapatid sa loob ng Iglesia ay tinuruan tayo ibigin ang kapatid, ibigin ang Iglesia. At batas ng katalagahan kapag ang leader ay pag-ibig. Kansyan na kalapit na yung pagmamansakit. Hindi mo na kailangan tutusan sa sarili sa hindi pag-ibig. At yun ang ibinagkaroon ng Panginoon ang pinakamalakas na kapangyarihan sa atin. Lahat ng ginagawa. Diba sa aking ibalagtas? Yan daw pag-ibig, pumasok sa puso nyo, matama kayo lahat. Kaya sabi ni Solomon, yung pag-ibig, ang talagang natural, yung likas na pag-ibig, yung kasing katulad yung likas na pag-ibig, yung kayang tigilan. Yung sa'yo, di ka nalatigilan. Minsan yung mabait na anak yung pag-ibig, Swahili. Yung taran. Nangyayari yun. Dahil sa marami ng mga kasaysayan, kwento, ang tungkol sa pag-ibig na pinakita, maawit, karaniwan, pag-ibig ng paksa, dahil sa napakalakihan. Kaya din ang itinagaro sa atin ng Panginoon. Itataglayin natin. Yung totoo, yung wagas na pag-ibig, para maging problema sa atin. At ang totoo, kapag nadama mo yung totoo pag-ibig sa kapatid, sabi nga, hindi ka ibig pa sa kapatid sa tanong, ang totoo yun. Masaya ka kapag pag-ibig ng kapatid. Darating ko ka sa nakakita. Iwalay kayo ka noong ako panahon. At yan ay kumihiro sa loob na Iglesia. Saya sa biyaya sa atin na nagagawa natin kahit yung problema sa mga loob. Masaya kang maawit ang pagkakati ng katulong. Papawi mo yung kalalahanin ng tungkol pagkasama kapatid. Yan ang makaganda ng pagkain ng Panginoon sa atin. Kaya yun tungkol sa ipagkakait ang isang kapatid, hindi siya nakapagkakait sa kapatid. May ibang tao man, natutulungan natin.
Kahapon lang mga kapatid, doon sa malapit sa amin, siguro 5 bahay, makita nila sunog. Kahapon, halong na kami na pwede pagbigay, hindi kapatid yun. Mga gamit, mga kanin, sobra, makatulong. Hindi lalo sa kapatid. Diba? Basta na talaga yun. At sa ating pagsasama-sama sa loob ng iglesia, isa ang ating pagtatungkol sa pinaka-importanting pakinapa. Yun yun. Ang sabi ng Biblia ito, kaya yung basahin ko, ang sabi ng mga pastor. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan. Pastor, hindi niya ito magkaito. Sabi ng mga pastor, bagay na pakikinabangan. At kaya ay itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Ito sabi ng isa pa. Itinuro daw nila. Ano yung tinuro nila? Ay wala naman iba kundi salita ng Diyos. Wala tayo ibang pinagsasalahan dito kundi yun. Sa loob na iglesia, sa ating pagsasama-sama, ito ang pinakakapinabang salita ng Diyos. Maaaring meron tayo ibang pinakikabangan at kung tayo meron mga trabaho. Kasi hindi ko pinakaunahan ang buhay ng trabaho. Kasi ang anak buhay, buhay ang matagal pa. Trabaho, pera. Anak sa lapit. Marami hindi tayo pwedeng makinuman. Pero sa loob na iglesia sa ating pagsasama-sama ang mga kapatid, yung itinuro ng Panginoon sa mga apostol na ipinasa naman sa ating mga kapatid na pinaka-importante yung makinabang. At naipaliwanag yan ang banal na kasulatan kung gaano ang pakinabang yan, ang wika ay ganito. Ganito yan. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamang ng unawaan ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang kalakal niya ay mainit kaysa mga kalakal na pila at ang pakinabang niya kaysa talis na ginto. Mahalaga nga kaysa mga rubi at wala sa mga bagay na mananasa mo na sa maihahalin bulan sa akin. So, hindi mo ano. Sabi, mas mahalaga sa rubi, sa ginto. Kasi pag hindi makakalit na halaga ng ginto. Hindi pa mga kapatid. Hindi na mayroong katarasong ginto sa gilid kahit hindi nakakataw, ay nakangiti lagi para makita ng ginto. Dahil ang ginto ay napakahalaga. Hindi akong makapagtanong sa alahirap ng bukanan ko lang ng ginto. Matandaan ko ng taon nito. Sa grabo, grabo mga. Pero, tinanggap natin mga turo. Ang halaga, hindi niya siya. Oo, mahalaga, marami ng pakikinabangin na yung halaga niya ay pwedeng makapanagod sa maraming bagay. Pero tulad ng sinasabi mga kapatid, ang pwede lamang magawa ng dito sa laki ng mga bagay na material sa akin. Marami pa rin siyang hindi maibigay. Diba? Marami rin eh. Pwede ka makabili masarap na. Kung kahit ng kulang ng pagkain, mula sa pagkain, hindi mo mabibigay. Ibili ka na ng pambalambot na kusyon, sarap tulugan. Malamig na television, pero yung pagtulog, hindi mo mabibigay masarap. Pero yung itinuro sa akin, wala sa pasimula mga kapatid. Yun, ang pakinabang noon dito sa maaaring maibigay ng ito, bilang ng gobyerno ng pagpapahal. Kailangan natin gano'n. Ano ibig sabihin? Kasi hindi mo kami pagkakataon, hindi natin nag-iari sa atin yan. Alin yun? Yung pagkaya sa mga paglabas, hindi mo na agad ang paksa. Hindi sa atin yun. Sinuman tayo lahat sa pagiging gano'n. Bago pagiging gano'n. Katulad nyo rin ang araw. Excuse me. Talagang nangyayari yun. Na paglabas mo, eh hindi mo naalis maalala. Kaya nga, ang lahat ng bagay na kapag-pakinabang, pakikinabangan kung gagamitin. Di ba? Eh ito salita, mga natural, dinunat natin mula pa simula.
kagandahan, sabi niya Apostol Pablo, kasi salita ng Diyos, hindi na mong ikaw ihanit sa kasagdagan sa pagiging nakot ng Diyos. Ang sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, ito mga kasalatan ito. Nakilasin ang Panginoon, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsarsala, sa pagsaway, sa ikatuto, na nasa katwiran. Nasa katwiran. Hanggang saan tayo maging sakta natural ng Diyos sa lahat ng gawang. Kaya pati sa ating mga anak, ito ang gawin nito. Pagtulog, pagkakayo, mga kapatid. Kung tayo magkakait ng katuruan sa ating mga anak, ay kasi Panginoong araw sa ating mga kasulatan, mga kapatid. Iniutos kay Moises na ituro niyo sa inyong mga anak, sa anak ng inyong mga anak, habang kayo naglalakad sa daan, pagka kayo nakapo, pagka kayo nahihiga, ituro niyo. Wala nang pinakamagandang katuruan kundi galing dito sa Biblia. Maaaring madami may tuturo ng eskwelahan. Maaaring mga exclusive school, no? Marami silang makapagturo ng maraming bagay na kapakipakilaman. Pero, ibabaw na lahat ng kaalaman ay hindi malalagpasan ng may bibigay na biyaya ng Biblia. Buhay nito, makapagturo ng mabuti, sasaway sa kasamaan, sa sansala, sa hindi mabuti, higit sa lahat. Ang tao ay aakayin sa kasagdagan ng kapatid dapat sa harap ng Diyos. Bakit ganon? Kasi yan ay hagdan eh. Anong patungan? Ito ang mundo mo. Sabi ang dito. Ito po nga. Na siya namin inihahayag na pinaalalahanan ng bawat tao at inuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming saktal kay Kristo ang bawat tao. Doon tayo mapunta eh. Kaya ibinigay sa atin ito, itinuturo sa atin ito, at tuwing dumarating ang pagsambang katulad nito, itinuturo sa atin dahil inaakay tayo sa kalagayang maging karapat-dapat sa ating gustong marating, sa ating gustong puntahan. Diba? Iharap tayo sa ating Panginoon. Sakdal at naayos sa pagkakakita ng katawan. Hindi tayo dito naglalaro. Pinakaseryoso itong ginagawa natin. Yun ay importante. At dapat natin seryoso yan. Sapagkat meron tayong seryosong pangarap. Pangarap natin hindi yumaman, hindi sumikat, hindi maligtas. At yun ang pinakaseryoso sa lahat ng pangarap. Na pinakamataas na pangarap, kaya dapat natin ipaglakanan ng pinakamataas na pagpapalag ng prioridad sa ating buhay. Ano ang panganib? Sa katuruan na yan, hindi dapat masukungan sa sino man sa atin. Ito ang sabi ng Biblia. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabuting balita, kaya rin naman nila. Tukoy nila yung mga Israelita ng araw. Sila mo lang tumanggap ng tulog. Araw-araw na pinagkat sa kanila mga kapatid yung sa butos at maraming bilin na sinabi kay Moises mula sa paklan. Tinuruan sila. Ang sabi nga ng Biblia, walang ibang bansa na mayroong ganyan. Diyos na napakalapit sa kanila. At ano sabi ng banal na kasulatan? Tuloy natin. Tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan. Sayang. Pinakamainit, pinakakapakipakilapon na biyaya, hindi nila pinakinabangan. Ano ang naging dahil? Hindi nila pinakinabangan. Ang salitang napakinggan, bakit daw? Dahil sa walang pananampalataya, mga kapatid, nandito tayo, hiniko tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito na. Sa lahat ng parang. Pati sa ating makikinig, sa ating mga natututunan, pananampalataya tayo natin. Parang natin, ano sabi tungkol sa pananampalataya? Faith and no mga faith. Kaya niyang tibagin ang mundo. Ba't natin hindi gagamitin? Eh, napakahalaga niyan. Naroon na narito na rin lang sa atin, gamitin natin. Sayang naman kung tumula sa isang napakipagkinaon na kasamita, nasa iyo, hindi mo gamitin.
Hindi natin, mga kapatid. At saan natin dapat ipaglaban ang pananampalataya niya. Sabi niya, Apostol Pablo, meron tayong kalaban na laging naghihintay kung paano tayo atakihin. Alam natin yan, si Satanas. Anong trabaho ni Satanas? Pinubulag niya ang kaisipan ng mga tao. Naalala niyo ba yung alinaga sa mga asik kung nahulog sa kawagan? Tumubo siya, hindi siya naman bakit? Kasi kasama ng tawag eh. At yun ang sinasabi ng Biblia. Yung atin namin din kung kami sa nitoksong inaalis sa atin. Ito minsan eh, yung pasok mo sa kapila ko kami kung nakakaroon ng pagod at nanalo. Pagkamas mo naman, wala yun, ito kaagad. E di ba? Nararamdaman niyo ba yung minsan? Nangyayari na. Kapag sa tanasyon. At siya ay ang kanyang laging hangat, ikulagin ng isang tao para yung liwanag ng katotohanan ay kumatayin sa kanya. Inaalis niya sa ita. At kung marami siyang ginagamit na kasamatan para mahulag ang tao. Maring yan ay kayamanan ng pakinabang. Pag ang tao ay nahito ng pansin sa pakinabang, magiging sekundaryo na lang sa kanya ang pagkain ko ng pananampalataya. Nakatuon na ang kanyang prioridad sa pakinabang. Sinabi ng trabaho, mag-overtime ba kung nauli, payo siya. Pagdating sa araw ng pagkakating ko, sa wala na yung gawin masiglaan. Kung hindi pagod at ito. Pero isang mga magagawa siya na sabi ko, pagkaroon na sa ato, kayo magiging pagdating ng aling gusto kayo, meron kayo ang tawag doon, ang over. Hindi kayo sa Diyos. Kaya tayo mga kabataan, limitahan niyo yung panahon ibibigay niyo sa mga bagay na sa buhay nito kontra sa mamaya pagkahawak ng gadgets inabot ka ng ating gabi sasama ka ng linggo wala yung kasigahan mo sa pagkalaro. Makonsensya tayo. Bakit? Yun ang paraan sa tanas. Tuksinin ka sa ibang bagay na ibigay mo ito ng yung pansin pangalan. Pagpapahalaga pagkadating sa ating Panginoong Diyos, kulang na, hindi na 100% yung may bibigyan sa kanya. Kaya dapat tayong makonsensya. Yung ginagamit sa ating pananampalataya, gamitin natin. Sabi nga sa inyo, anong pakinabang ng pananampalataya yan? Kung yan ay patay o ay baog. Sabi walang bunga, walang gawa. Kailangan makita ang pananampalataya hindi gawa sapagkat si Abraham, naging karapat-dapat sa pananampalataya hindi gawa at ang ginawa ni Abraham. Hindi hirap. Mahirap. Hindi ko nilalahat pero hindi natin siguro kayo. Alin? Yung anak mo, yung kaysa inahandod mo. Pagka inahandod mo, papatayin mo yun. Susunugin mo ka. Pero bulag ng pagtalima, talagang walang reklamo si Abraham. Dahil kung magkakaganoon na binigay sa atin ang pananampalataya, at hindi natin gagamitin sa wastong kaparaanan, matutulad ng tayo sa mga tao. Yung nga sabi ni Apostol Tadio, yun yung sabi niya rito. Sayang, napanghihinayang. Tulad ng asawa ni Lord, nasada na siya ng kaligtasan Ligtas na siya Wala na siya doon sa ningilipol Naiwan pa siya sa daan. Para maging monumento na nagkulang ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ano sabi ng Biblia? Ninalasa ko ngang ipaalala sa inyo. Ito napakagandang paalala ng kapatid. Bagamat nalalaman ninyo maigi ang lahat ng mga bagay. Na nang mailigtas ng Panginoon at isang bayan sa lupay ng Ehipto, yun ang Israel, di ba? Nailigtas na sila Naahon na sila ng pagkakalipin Hirap no? Dumapa ang 10 makapangyarihan gawa ng Panginoon para sila palayain. Nakalaya. Pero anong sabi ng Biblia? Na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan sa lupay ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos siya ang mga hindi nagsisipan ng palataya. Nakaahon sa pagkalipin, nalipol pa. Bakit? Nagkulang sila ng pananampalataya. Yun yung pangyayari mga kapatid. Nagkulang sila ng Moises na nakikigan ang nakaroon. Lupain, binubukalan ng gatas at ng
Tingnan niyo ang lupa eh. Bawat isang tribo ay isang prinsipyo ang inutusan, 12. O pagdating nila doon mga kapatid, kumuha kayo ng mga patunay, sabi ni Kristo. Umutol sila ng isang big ng upas. Paano nila larawan ng kasaganaan ng lupain? Isang big na upas. Siguro lahat ay nakakakita ng upas. At yung pinakamalaking big na upas, kaya mo hindi ng 2 daliri. Pinakamalaking big na upas. Doon na naman yung kung paano isang big na upas. Inasan ng 2 katao. Gaano kasagana yun? Doon pa lang malalaman sa iyo, pinupo ka lang ng lahat sa pagkakas. Di totoo nga. Masagana. Anong isa pa sa totoo? Sinabi ng Panginoon, sa kanila. Kaya siya, no, bakit talaga yung mga nakatira ko, nagkulang para tayo isang po. Kaya sabi nila, para mga bahalang lang tayo, kakainin lang tayo ron. Mabuti meron 2 ninindigan, si Khalid at Jose, sabi na, huwag kayong ganyan. Parang para tayo lang tayo sa Diyos, tinapay lang sila sa akin. Ano ginawa ng Panginoon? Kaya na, 20 araw papunta ron, 20 araw pabalik, 40 araw. Yung 40 araw, ginawang 40 taon. Lahat ng hindi nagsisampalataya habang naglalakbay na inaubos lahat yun. Mamatay lahat yun. At yung mga anak nilang sinasabi nila magiging alipin, yun ang nakapasok sa kanaan. Yun ang sinasabi ng Pinoy, yung bayan na yun, naramdaman na nila ang kapangyarihan, nakita nilang kagibayan, nagkulang lang sila ng pananampalataya sa takot. At kung isang baka ganyan ang mangyari sa atin sa takot, makalimutan natin yung time pananampalataya. Wala. Sayang. Kaya nga ang Israel na ito, mga kapatid, nung sila magpabayag, lumimot sa naramdaman nilang kapangyarihan ng Diyos. Sunod-sunod na kapahamakan nangyari sa kanila. Hindi lamang yung naulos sila, yung lumabas mga kapatid sa dito, halos sabi ng mga researchers, mga 3 to 6 million. Bakit? Kasi yung mahigit na 600,000 yung mga laki ng tigman. Ibig sabihin, hindi kasama mga bata doon. Hindi kasama matatanda doon. Hindi pa rin kasama mga babae doon. Sa Makati, sa taya ng mga mananalig siguro, 3 hanggang 6 na milyon, talaga napakarami doon. Kaya sa akin nagdito, ang malaking karamihan. Pero palibasa, hindi sila nanampalataya. Una yun, yung hindi na sa pagsampalataya na ibibigay sa kanila ng Diyos. Nakuubos yung mga hindi nanampalataya. At noong sila, makarating mga kapatid sa lupa yung Kanaan. Nang hinayan sila sa mga dadaanan ng iba't ibang mga Diyos. Pati sa iniwan nilang Diyos. Bakit? Ang dami Diyos sa Egypt. At doon sa mga nadadaanan nila, hindi sila ang dami ng Diyos. Ba't sila nangit? Nakikita na nahihipo yung Diyos. Yung Diyos nila hindi nakikita. Kaya alam, yung Diyos na nahihipo, nakikita, wala namang magagawa. Pero yung Diyos na hindi nakikita, marami nang nagawa sa kanila. Diba? Palood naman na siguro natin yung ang dami nagawa. At hindi natin pwede sabihin, sabihin natin, kapag tulad ng nakakamatibay. Sabi siya naman, tingin ka sa YouTube, basahin mo, tingnan mo, ano mga natuklasan nilang katibayan. Isa, yung lugar na yan talagang nandiyan dyan yung mga naiwan ng mga bahagi ng mga karo, mga kakabayo, mga sandata. Sa tinuloy na yun. Diba? Hindi ka na pwede magbulag-bulaga sa sabihin mong yun yung tama. Ito nangyari yun. Ang Israel sumamba sa iba't ibang Diyos. Nalulog ka rin mga kamangyarihan ng Diyos. Nainggit sila sa Diyos na walang magagawa. Kaya nangyari mga kapatid. Umaling sila, umalikot sila sa Diyos. Sinamba nila si Malcolm, si Astaro, at ang ibang mga Diyos, mahal. Magalit ang Diyos at umalikot sila. Ang pinakamalukhang ginawa ng Panginoon Diyos, nahigulot na silang muling makain. Hanggang sa mga 70 AD, pagkaraan ng halos 2 taong pagbuko, mga kapatid, ang lusob sila ng Roma. At doon naganap ang pulan ng Panginoon. Dito walang magiging pato sa bawal ng kapot at walang
Alam niyo ba yung sinasabi ng wailing horses pa yun? Hindi yung bahagi ng palasyo ni Herodes. Bakit? Kailangan mangyari sinabi ng Biblia. Bagamat tinutunan mga kapatid ni General Tito, binili na yung kanyang mga general. Sabi niyo sa lahat ng sundalo, huwag sasalingin ng kahit na sino sundalo isang bato sa templo ito na para sa akin. Sabi niyo General Tito. Pagkaraan mga kapatid ng halos 40 taon, sinabi ni Tito. Pero sa nakalipas na 40 taon ay mayroong nasalitang walang mag-ibang isang bato sa ibabaw ng kapit at yun ang pamilya. Pati pa, ang sinabi ng wasak, wala naman na sa mga Israel. Pero kalumaan ang nangyari sa Israel. Dahil sa pagdalikod sa pagkampalataya, ganun katindi ang dinanas nilang kabisanaan ng sila'y kumalikod sa pagkampalataya sa Diyos. Gusto nyo pa tayo. Kaya Israel talagang pinili yan. Dahil pinili yan. Mahal na Diyos. Ang dami sinabi ng Biblia tungkol sa Israel kung gaano kamahal ng Diyos. Sabi ng Propeta Jeremias, pagkaya ang araw ba na mga pipili, kaya nalibutan ang kanilang ayos, malibutan ang Diyos. So sabi ni Osias, ang Israel ay aking pangaray. Ang mahal na mahal ng Israel. Pero nung walang pananampalataya na wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, kaya wala tayo. Ito mo na yun. Kung Israel ay gano'n eh, di tayo dito. Wala tayong mapangahawakan. Siguro tayo para sabihin, hindi siguro kung kalilimutan. Hindi. Isa lamang ang dahil kung ba't di tayo kinakalimutan ng Diyos yung ating pananampalataya. Pag nawala yan, wala na rin tayo sa Diyos. Kaya naman, kami inyong mga sa anumang sitwasyon na nagsisipa, may hatid sa inyo ng mga teor. Kaya ang ating napakalat ng pagkakita. Patuloy tayong pinadalahan at tayo sa mga araw na yan. Ano ba na makita natin sa ating kapwa tayo pinigit sa kanila? Bakit? Kasi meron mga religion mga kapatid na talagang kung ano ginagawa mga aki sa kanilang mga membro, natayo doon. Kapilya naman, tayo. Marami tayong sinasambahan, mga bahay ng mga kapatid. Eh ano, hindi mo ito pangapot, pangapot na nandito, ating mga kapatid. Dinadaanan lang na istasyon lang natin ito. Ating pangarap doon. Ano ang sabi ng Biblia? Mansions. Hindi ko dinali yung tahanan. Kaya ako kahit na bubulong sa salamin, payag ako eh. Tandaan natin kasi pag ang pananampalataya na wala, marami ang kapisalaan. Pwede mangyari. Sabi nga ng Sulpatyo, pag ikaw, wala yung pananampalataya, nakasama ka na sa mga hindi pananampalataya, tandaan natin, ang kasama mo ay pwedeng sirain ang iyong magandang pagbukain, lalo yung natutunan ng pananampalataya. Ma-apply mo yun. Mawala ka sa ayusan. At ang pinaka na posibleng mangyari ay ganito, sabi ng Apostol Pedro. Ganito. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo ay muling mahalubiluhan. Ayan, tandaan ay mahalubiluhan. Ito ay mahaluhan. Mahalubiluhan. At madaig niyon, yun, hindi na mo ito ay nahaluhan, natay ka na. Ay lalong sumasama ang huling kalagay nila kaysa ng pinag. Papasama. Lalo hindi. At hindi lang yun. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng pagbilang, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa mga nautos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanilang ayon sa kanilang tunay. Ito ang bakit? Babalik na muli ang kaso sa kanyang sarili supata sa paglulog sa pusali ng babaeng baboy na nautas. Ang hindi rin. Ang hindi rin. Dahil ang mangyayari, magiging kaugali yan.
Dati yung aso, ugali ng aso, hindi naman yung karumihan ng aso, hindi ugali niya. Yung sinuka niya, pinapalitan. Ng baboy, kaya hindi kulon mo yun, makamuhan niya. Kaya tinawalan mo yan, ang mga hanapin niya, kusari. Hindi. Ganun. Ibig sabihin, pagiging pangit na. Ang pangyayari, ang kahinatan mo, pandibilan ka na natin. Lalo kung paulit-ulit ang iyong kamangmangan, ang paglimon sa pagkakas. Kalipot, ikaw naman pala tayo. Pinakamuli ang Biblia, lalaki si David, araw-araw naglilinis ang Diyos sa kanyang bahay. Ito natin, di ba? Ay pag-isip sa umaga, ang gagawin mo, pinapagpag mo yung mahigaan mo, sinasalasan mo, tinitilo mo, pulo mo, wawalis ka. Lagi natin yung bilang tayo, di ba? Hindi lalo ang Panginoon Diyos. Ito siya ng kaayusan. Kaya pagka lumi, inaalis niya, ganun mangyayari. Pawalisin ka, palabas. Naawa-awa. At doon, pag gayon na nangyari mga kapatid, sinabi na ng banal na kasulatan, kahit anong gawin mo, kaano mong karami nagawa mong kabanalan, limot ng Diyos sa isang saglit, ikaw yung malibot. Wala nang alalahanin kahit alin doon. Wala. So ano ang aral na palagi ipinaalaga sa atin mga kapatid? Sabi ng Apostol Pablo, ngayon pinatatalas sa inyo mga kapatid, ang Panginoon na sinihakit niya para sa inyo na tinanggap siya ng kanyang pinanggapin. Lalo na ibang pinag-uusapan dito, hindi kami bumabasa ng bumis at nagdyanyo dito eh. Yan, ano, tinanggap, pinanggapin. Sa pamamagitan ng mga nito'y ligtas kayo kung matyaga yung ingat ang salita sa natin sa maliban ng pagkaksipan ng walang kawalan. Tandaan natin yan. Yung pangakong kaligtasan. Kung matyaga ka, bakit? Marami tayong marunasan dito. Yan. Kung kasabihan ng sanlibutan mga pagpili natin gaya, dirty is the road to heaven. May kahiya-hiya naman gusto mo na ako na sa akin. Kaya ko ikapapasok sa langit. Sili ng mula ng buhay. Lahat, kinaya nila. Pag-uusig sa nila, literal. Banta ng kamatayan. Buhay talaga mga kapatid. Masama talaga. Hindi na nakamoy ng normal. Iniwan ang kanilang mga tahan. Nagtago sa mga nakakumba, sa mga disyerto. Dahil sa pag-uusig. Sa kanila, papasahin natin sa Hebreo 11, kamatay, hindi na big deal sa kanila. Normal na lang. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay. Ano yung mangyari? Hindi na sila pagbubulan. Anong dahilan? Dahil sa pagkapuhin ng mga babae. Kusingin naman, hindi ba mamatay ka rin talaga eh. Ang mahalaga, meron kang nasa puso na hindi talent. Kasi ano wala kang dahilan ng kamatayan. Wala kami yan. Bakit? Hindi na pagkapuhin ng mga babae. Tayo babawi. Tayo. Kaya sa buhay nito, ang ating pwedeng maranasan. Gawin natin ito. Sabi ng Apostol Pablo, kung natin tinanggap natin yung sinapagkayan, panatilihan natin. Buon siya. Mula sa puso, sabi niya. Hanggang sa marating yung kasagtan. Pagkat, ang tinyak ng manalo sa atin, na kanilang mga kanan, ay patuloy na inuulit sa ating mga kapatid na ano sa ating mga kapatid. Ganito din sa atin. At kapag itakwil mo mga katangkan at katang masasama ko ng kauluan at masami ka sa pangatan. Ito may pagkakarami dito. Mga walang kauluan, minsan nasasayang ang oras sa walang kauluan at pakilaman. Hindi nang dinayang lalo ng kamarami ito nila marami kamarami. Hawak ng gadgets, hawak ng cellphone, isang naglalagay sa tenga para maging justify yung pagtawag na magulang hindi natin. Pamakas na natatawag kahit natin kinig hindi pinapansin. Bakit? Gadgets. Hindi na nabibilang yung oras na yun. Bakit pagka sumasamba nakakaramdam siya ng problema?
mananalangin na kahabang panalangin, naroon sa sinapo. Ganito naman ang kahabang panalangin. Pero hindi siya hindi ilang oras ang binubulol niya sa akin. Hindi siya ano sabi niya, Pastor Pablo? Sapagkat sa pagsasalay ng katawan ng kaunting pakinabang. Ano sabi ng mga doktor? Importante ang exercise. Sa Biblia, kunti lang pakinabang doon. Kaya totoo nga naman hindi ka pa nag-exercise ang nagkaya mo. Kaya kung ano, lahat ng exercise ang ito may lakad ka lang ng exercise. Hanggang sa dumadya pa lang, hindi mo rin kaya mo gano'n. Di ba? Kunti lang kasi ipilita mo ng buhay. Pero numigan, sa pasasali ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pamako sa buhay nito at sa buhay na dapat. Yan. Kung ikukumpara ang kahalagahan ng exercise sa paglilingkod, bawal mong munting kabanalan na ating gawin. Higit ang pakinabang sa sinasabi ng masasabi. Pagkatulad ng sabi ko, ang exercise pakinabang hanggang kailan ang kaya mo, wala nang magagawa yung pagdating sa punto. Ikaw ay nasa kabaw. Wala nang magagawa. Hindi ka nang masisipag. Pero ang kabanalan, hanggang sa kabilang ang buhay, meron pa rin. Sabihin mga kapatid, kailangan maging maliwanag sa akin. Ano ang priority natin sa akin? Ano kayo mga kabataan, magsisipag-aral ng nais ng profesional, ano ang inyong pinatang pangarap? Pinapalad ang Biblia, huwag natin ilis ibabaw ng pangarap natin kahit sa ng anumang ating. Diba? Huwag natin ibabaw ang paano mong kanatila sa ating pamilya. Sa ating nasa, hindi ang magiging kapantay sa kahalaga ng kaligtasan natin. Yan ang dapat natin maging prioridad. Yan ang dapat natin maging pinaka-mahalaga. Natin lalagyan ng pangarap. Natin isa siya. Kagyan mga kapatid, ang bagay sa mga nililipas. Ino, hindi mo na kayo na kailangan gumising ng maaga. Pag nasa traffic, wala na buhay. Wala ng pagod. Wala na sakit. Wala na pagkakas. So, ay maging maliwanag sa atin. Dating matin mo. So, nag-buy pa siya para sa ating pagkakas. Amen. Hindi lang ito. Maraming salamat po mga kapatid na natin po na pakinggan naway. Paulit po natin ang ganito sa ating mga bantahanan. Patuloy po natin sa mabuhay sa para po natin pakinggan sa mga dito sa pagkakas nila. At sa ating po pagkatapos, hindi tayo nadalangin sa awit po at sa unang istro pa lang at sa puro po tayo nanalangin at kamungunan po tayo ng ating kapatid na ngayon po kaliti ang mag-aano po kapatid na ramil ang paspas po sa ating biloraso kung isa po sa mga kapatid na biloraso. Tumayo po tayo. Break tayo, break. Upang
pagsisihang masakit. Tanang hirap at masalig ng buhay mo marunong. Sumasagot. Salamat. Amen. Salamat. Siyang gumawa
Diyos ko. Salamat. Amen. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang kawaan, pamiyayang pagliligtas ng ating dakilang Diyos, Yesu Kristo, paliwanag at pagkikipis, walang hanggang pamamatulay, kaaliwang dulot ng kanyang banal na Espiritu, siya nawang sumaating lahat, sumaating mga tahanan at mga minamahal sa kabuhayan lalo sa kanilang palatay. Tumugos sa kanilang nasa iba't ibang magaling lupain at mga bansa. Maging sa kanilang nagtatagay ng mabibigat ng mga daray ng karanaman. Ngayon, sa buong karaganapan, ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula ngayon at magpapay. Amen. May Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako kay Jesus sa hawak sa ating kalinga. Si Jesus ang pagkas sa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsalitan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ang hawak kay Jesus sa puso'y lalaman. Ako'y ang hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ang hawak kay Jesus, hindi iiwanan. Ang kamay ni Jesus sa alalay. Ako kay Jesus sa hawak kami sa kanya. Ang ating kaluluwa ay nabubuhay. Si Jesus lamang, si Jesus lamang, tunay na tunay. May salita ka, hindi ka mumulay. Ako'y ang hawak kay Jesus at puso'y lalaban. Ako'y ang hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ang hawak kay Jesus, hindi iwalay. Ang kamay ni Jesus sa alalay. Ako kay Jesus sa hawak sa kanyang ilaw. Ilalagay sa ating buhay. May Jesus na salita'y Espiritu at buhay. Si Jesus, si Jesus, siya kasama. Ako'y ang hawak kay Jesus sa